ikalawang serye, makikita natin kung meron pa rin bang curse ang blue side. Tingnan natin kasi kanina ganun yung nangyari for our game number 1 or match 1. So now that we are heading on to the draft, ano kaya yung mga heroes na i-expect natin or same heroes and bans kaya yung gagamitin ng mga teams? Nakatanggal yung Matilda Alpha from Fnatic Onyx. Suyu is waving para sa first pick. And pwede ito manggaling kay King Kong. Pero alam mo, curious ako kung nagsusuyo ba si Kirk. Kasi one time nakakita tayo ng Alpha Revitalize sa XP. True. So definitely, kayang-kaya nilang i-flex. Pero alam mo, gusto ko lang din sabihin, welcome back sa first phase ng draft, ng first phase ng banning phase. Juicin. Ang tagal kong na-miss si Juicin kasi ang tagal niyang nawala. Oo. Umabot tayo sa point na yung Zas Juicin yung trade, tapos biglang nawala. Si Zas Naging totally Aurora. nawala na. Oo, nawala na talaga. Nabura sa alaala ng mga tao. Kumbaga, sa watch time, 2 million hours lang yun. Hindi ganun tumagal. Oh, maliit Tapos lang na agad porsyento wala niya. nang to be continued. Ika nga. So ano ba nga unang kukuhanin dito sa Suyo Suyo? talaga. Iba talaga si Suyo. Parang inantay talaga ng mga teams na maging viable as a pick. So every time, again, blue side ang side ng Fnatic Onyx Philippines, 8824, 57.89 naman para sa Aurora. Oo, pag red side sila. And I'm assuming mas mababa pa kapag sila pumipili ng red. But parang ang tagal na ata since nagpumili ng red side ng Aurora, if meron man. Pero again, Aurora, kapag sila yung nasa red side, mataas ang Tigreal potential nila doon sa third pick. So it's still something na kailangan na isipin ng Fnatic Onyx dito if they are gonna take that Tigreal away from Aurora. But now, considering these two picks, pwede nila po yung Arlot, Gatot, Povius, open din pala yung Povius. And also, yung kanilang ever so slightly Moscow. victorious Moscow. Kaya sabi ko kasi, ito yung winningest marksman ng Aurora kapag nasa red side sila. Yeah, and ang ganda talaga ng Moscow kasi lagi namin napupuruhan to dito sa Infinix Game Tambayan na yung map presence na meron yung Moscow, yung map control is something that sets him apart compared to all of the other marksmen. Kasi nga naman Spear of Destruction lang yung kailangan mo para makapalag. Pero ito yung Phoveus na kanina, sobrang hilap, hindi natin nakita ginamit. Pero Edith, again, welcome back din sa'yo. Sa first phase pa, no? Harith, Claude. Peace shall reign the world. Nagsana. Oo, Luigi. Luigi. So maganda yung ito na naman yung kakaibang warp portal ngayon din. Para kay Super Prince. Maganda yung Tigreal dito if i-consider nilang i-pick kagad. Cho. Pwede naman Cho. Yeah. Tig, O Cho. jungler. Kuha kaya sila Julian. Open ang Julian, Parang hindi Nolan. namin masyado nakikita yung Julian, Julian Nolan so far. Yeah. So ayan na Julian ang kukuhanin dito Ayun, ng kapatid. Aurora. Kapatid Nino? Hindi kasi lagi namin Kapatid sinasabi, di ba? Yung Suyo, gitna ni Nolan yun tsaka ni Julian. Parang parehas na kit yung nasa isang hero. Pero ito yung mas malala pagdating sa burst damage talaga. Dagdag CC lang ang kailangan ng Aurora para makahanap sila ng mga burstable targets. Again, open pa rin yung Tigreal. Pwede pa rin naman mauna ang Aurora MLBB sa fourth pick unless iban ng Fnatic Onyx yung Tigreal sa second phase. Which I think for the longest time is what teams have been doing when they're playing up against Aurora. Yes. Laging pinaprayo yung pagkakaban ng Tigreal. And I think Cho is also a good ban. Kasi yung Edith ay most probably can be a Brusco hero na at this point in time. Pero ngayon ang pinafocus ng side ng Aurora is yung mga heroes na for Kelra. So Fnatic Onyx Philippines naman, nagban sila ng Vexana. So ayaw nila yung mga plubong din. Parang same concept na medyo magugulo pagka merong pumasok. So ito sabi ni Kirk, on his goal, my goal is to make it to M6. Step by step, I want to become a champion. Panalo na siya ng regular season Hindi lang sa hindi lang sa streak ng 13-1 nag 3-0 Oh, may si Kirk, sarili siyang win streak May sarili, with the winningest XP yan Oo. Via All-Star Magazine yan. Kaya kapag may mga gusto kayong mabasa, Yung mga- basahin nyo yung mga nilalabas ng ating media core. Oh, yung mga media outlets natin dyan. So, tinanggal na. wala na Harith. So, Kelra heroes nga to. Pero may Alice pa kasi Oo. Ayun ang ating- Matic. Matic. Cho! Cho! grabe naman Cho, Khalid, maybe? Yeah. Kung nagka-Khalid roam, ang Aurora MLBB kasi nakakatakot dito baka gawing Edith roam tapos i-flex yung Khalid sa side ng F-Note. Lalo pat may hawak silang Louie. May makakita ka ng Raging Sandstorm na Galing sa likod. yan yung literal na bagyo. No, parang sa galing yan, may parang himpa po. Hindi, never mind. Sandstorm. Sandstorm, yeah. By the Imagine mo route. yung pino-forecast. Dito po dadaan yung Sandstorm. Joke lang, dito pala. Biglang niliko, no? So, pinag-iisipan na maigi kung i-reveal na ba agad. So, Wow. Valentina,
Well, para nakadikit na kasi sa pangalan ni Yue, ang Valentina, one of, let's say, most successful players na pag Valentina yung hawak. Yue. Ibang klaseng Valentina yung makikita mo. Tsaka ano din, brawling mage din laban sa Suyu. Uy, Si nine. Kirk lang pala ang nag-i-edit, no? Oh, Sa edi, Ethnop. hindi na pala si Brusco. Ano na yan? Show na Show yan. na yan, Matik. What if yung paggulat nila? Ayan na! So every time na ginagamit, out of 11 games, 9 wins with Kirk sa Edith, by the way. Yeah. Ito abangan niyo yan. Bilangan niyo yung kill counter niyan dahil kilala si Jan bilang Filipino Savage. Yes. And kung gagawin niya yung ginagawa usually ni Yue na first build ng Sky Piercer, that's something that we need to expect from him. Kailangan dito ng panghanap din na talaga kay Kayla. Kasi meron siyang dalawang strong front. Hylos kaya. Tapos pampigil dun sa haharap sa mga frontliners nila. Yeah. Ano kayang maganda na? Rene Chu. Hylos Cho. Rene Chu, Rene Johead. Ruby, wala if ka- gusto niya. Hylos. There is la- What? Okay, so there is the roam, tama ba? Ito talaga si Focus Rene roam. G. Si Rene G There is a talaga, roam. ano no? Kahit ano pa man, kahit sino pa man, gagamitin ko. Yes. Kaya nga isa rin tawag sa kanya magpakailanman. Correct. And alam mo, if I remember correctly, it was Ogwen na unang nag-debut ng Oo, Teresa Room SPS. dito sa MPL Philippines also. So definitely, ito din yung sinasabi ni Omi, quintessential XP lane. Pero kasi yung concept niya, same naman ng ginagawa ng Roamer. Sobrang bilis nang pwede maging clear at pwede ding maging mabilis ang takbo ng ating laban. Again, this is just game number 1. Fnatic Onyx Philippines laban sa Aurora. Sino ang unang makakakuha ng momentum? Sinong unang mananalo? Head to the land of Dawn Casters. Pasok! Sabay-sabay nating alamin kung sino nga ba makakadraw ng first blood for a best of 5 upper bracket semifinals yet again for Fnatic Onyx Philippines laban sa Aurora. Pag mga ganitong tagpo, ayaw mo na lang mag-predict, no? Gusto mo lang talagang panoorin. So 5 series, Fnatic Onyx Philippines laban sa Aurora. Na tayo sa game number 1. Lilinawin ko lang, hindi po si Coach Daki yun, ha? Tapos na yung game nila, okay? Okay. Ito na, ready na para sa game number 1, best of 5 series. Pero bakbaka kagad, parang medyo nainip yung dalawang teams natin. Sabi nila, okay, medyo nag-post tayo, so bakbaka kagad. Pero ito, ulitin lang natin, it's going to be a Terisla room para kay Rene J. Diba, nasabi nga ni Chantal kanina, si magpakailanman. Ba't magpakailanman? Kasi kahit saan at kahit kailan ay naasahan na nga rin din siya. Ah. Mapahitman, mapahilman. At ngayon naman, if consistency naman ang pag-uusapan, you also have that aspect pagdating sa Fnatic Onyx Philippines. Oo, ang dami na rin natin nakita. Remember, si Rene G, ang dami na din mga roles na pinagdaanan niya. Na yung mga XP show niya, yung mga clone dati niya, di ba? So, masasabi mo na in terms of experience, talagang palag-palag. Majority ng mga players actually ng Team Aurora, ay kung ikukumpara natin yung experience, sobrang tagal na. Ang dami nilang sabihin natin, rich history nga. Kung kanina mga legacy ang usapan, ito, it's all about the story of our players. Even for Fnatic Onyx Philippines. Kanina, di ba, yun nga kay Kirk, step by step. Di ba, according to his goal, eventually maging champion, maging representative for M6. Pero the step to that is of course eventually win muna dito sa upper bracket bago makasecure eventually ng spot. Pero ngayon pareho nilang gusto yun, pareho nilang pinapangarap yun, Burrito. Oo, kasi itong dalawang kupunan na to, gustong-gusto rin talaga makatungtong sa international stage. Remember, ang Team Aurora, majority ng mga players sa kanila may mga international experience Oy! na! Pero may experience agad ni Edward. Yung hagupit ng Fnatic Publiker! Philippines, pero buhay pa rin. At yung naka mula dito sa enhanced skill, mula kay Demon Kite na! Oh! At si Super Prince ay namatay. Yue for the first blood! Pero hindi pa yata tapos na yung follow-up pa! Ay, natunaw kagad si Demon Kite ni King Kong with that turtle. Habang si Rene G naman ngayon ang pinupuntiryan ng Fnatic Onyx Philippines. And si Yue ang manginginig sa market at noon yung diversion play. Meron pang backup mula kay Super Prince. Pero matitigil na ang aksyon. Nakadalawa kagad itong si King Kong. In the span of a minute, napakaraming nangyayari agad. Early phases pa lang ng laban natin. First blood para sa Aurora, biglang first turtle para sa Fnatic Onyx Philippines. Dinoble down pa ni King Kong, turning it into a double kill and eventually eliminating 3 members as early as 2 minutes. Isang mabilisan lang. Imagine mo, 1.4k kagad ang goal dito ng Fnatic Onyx Philippines. Naagaw pa! Naagaw pa yung golim. Di mo ayaw talaga bigyan si Demon Kite dito. Grabe man bully dito si King Kong. Talagang pumeflex, hindi lang sa real life, pumeflex din dito. Inside the land of Dawn, ang Fnatic Onyx Philippines. But right now, for Aurora, nararamdaman nila yung ang bilis na answer back
ng Fnatic Onyx Philippines. And this time, there's going to be an answer. Ano nga bang solusyon? Oh, yun na nga yung solusyon. And Kelray nakakuha na ng unang kill. Ito yung sinasabi natin kanina. Kasi pinag-uusapan naman sa experience. Dito sa Fnatic Onyx Philippines, si Kelray ang may pinakamalalim na experience Oo dito. nga pala. Di ba? The uncrowned king trying to find his rightful throne title. Eventually, makoronahan. Pero syempre, Oy. ito muna ang kanilang kahaharapin. 5-man rotation here for Aurora. Ano nga ba magiging sagot? Meron ba silang bibisitahin? Okay, ang bisita ata ay dito kay Kelra. Tumama yung Renner's Apathy. Mula sa kanya, ngayon, atras muna. 15 seconds para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Nakapwesto na rin si Bruce same with a Demon Kite na nag-aabang din ng pagkakataon na makapwesto ng mas maaga. Fnatic Onyx Philippines, nakaready na rin sila. Ayan to, sinisimula na nga eh. Ang bilis ng interchange ngayon na. Nilipat muna na si Domi sa main top lane, although knowing na may capability naman humabol. Pero ngayon, sino nga ba mahabol? Okay, walang iba kundi si Demon Kite kagad. Habang yung penalty zone ay nagamit na. Pero tumba si NJ, habang si Edward naman ay patalon-talon. At binigilan siya dito ng Fnatic Onyx Philippines. Tatlo ang tumumba. 6-1 ang ating score. Ang bilis. For me, nagiging fast-paced yung laro ng Fnatic Onyx Philippines. Sobrang vital ng role dito ng Luyi ni Super Friends. Kaya ganito na ang bilis nung nagiging rotation nila. And aside from that, look at that conversion. Almost taking down the mid lane turret this early. Wala pang 5 minuto yun. Pero wala pang 5 minuto, bumibisita na sila. Naku, natunpa si Demon Kite. Nagamit na rin yung enhanced na sword. Alam nila na walang pantakas. At naagaw pa nga yung orange bomb. Eto na yung mga recalls. Tinatawag na. Tinatawag na mga Regals. Grabe. Kung kanina nakita na yun natin in real life, di ba? Ang sigawan ng suporta ngayon. Suporta sa isa't isa. The vision right now is somewhat compromised para sa Aurora. Pero kailangan nila mag-light up dito ng kahit papano mga pathway para ma-enable yung magandang layer. Povius siya katirisla to eh. Oo. Actually, maganda yung sinabi mo, no? Itong Povius at itong Terizla, dalawa sa mga heroes na sobrang hirap ka. Aroy ko po. Pinag-uusapan pa lang natin. Sinabi. Tumagos yung Renner's Apat. Ituro mo sino yung mahirap dyan. Yun na nga eh. Si Edward at saka si Rene J, makukunat din kasi yung mga heroes na yan. Pero sabi kasi ni Kerra, ba't ko naman tatargetin yung makunat? Dito tayo sa malambot. Si Yuwe, tinamaan ng Renner's Apathy. At signal yun, Signos yun, na parang sinasabi nila sa Team Aurora na hindi kayo pwedeng sumalo sa basta-basta ng mga sniper Oo, ko. may warning shot pa eh. Warning shot, oo. Warning shot from Kelra. Pero this time, hindi na to warning shot. Ayan na nga, binig yung kagad ni Kerra. Ito nga si Rene J. Spear of Habang Destruction. kumama yung Spear of Destruction. Ngayon, sasama ba itong si Doming? Parang hindi na nga ata, may diversion play sila. Tatapakan! Tatapakan ng Team Aurora. Demon Kite nagtutumba. Save with Edward. Tatlong napatumbay sa isang pabilisan lang. Grabe naman yung abante dito. Hindi ako makapaniwalang 6 na minuto pa lang yung laban natin pero ganito na klaseng yung Wow. mga plays na ginagawa agad ng Fnatic Onyx. Sobrang aga. Ang aga ng Onyx time na-activate. Ibang klase ang Fnatic Onyx. Aray ko na naman. Aray ko naman. Grabe ka naman, Kerra. Tumama na naman yung Renner's Apathy. 8K gold lead, ladies and gentlemen. 11-1 ang ating score. At ang Lord ay nakuha muli ng Fnatic Onyx Philippines. Pero in the other hand naman, Burrito, we've seen some games na talagang malaki yung kalamangan in terms of early to mid. Pero for Aurora, nandyan pa rin naman present. You have Yue with the Valentina. May gagayahing diversion play. Ito na nga ba yung susi? Pero sabayan na agad! Naku, pumasok na rin si Edward dito. Habang si Brusco nandito na rin. Talon-talon muna si Edward pero namatay din. Courtesy of Brusco. Habang si Rene J. tinamaan ng Renner's Apathy. Habol? Dalawang napatumba. May diversion play sila. Lagi namin. And Super Prince. Gumagana na naman ang Super Mage. Grabe naman yung super family dito! The family that stays together will win together na nga ba? Naku, delikado ata sila. Tatapusin ang mabilis. Fnatic Onyx Philippines. Minadali lang. Bagsak yung base turret sa gitna. 11.4K gold lead para sa kanilang kupunan. Nakita natin yung in-explain ko sana na magandang edge para sa Aurora. Kaso ang problema, yung pinag-teleportan nila, nandun din pala nakaabang yung buong super family. And aside from that, the damage still right now is medyo kulang pa para sa Aurora. Kung sa damage lang ang usapan, sobra yung lamang ngayon ng Fnatic Onyx Philippines. Also reflecting doon sa total advantage nila in terms of network. Almost 12K gold lead tayo ngayon, Burrito. And we could definitely see ngayon, hawak pa rin ng Fnatic Onyx Philippines yung buong presence dito. Mapa-jungle man yan, acquiring objectives, pati na rin onto the minion management. Yeah, hindi lang yun kasi mga items din. Remember, King Kong 6-0-6 ang KDA niya na. Tapos kakabili lang niya ng Blade of Despair.
So ngayon, lalong ihirap itong sitwasyon para sa Team Aurora. Pero hindi pa naman imposible. Oh, hindi pa. Lalo na't ngayon, pwede pa naman silang pumondo ng gusto dito kay Domeng na eventually maging pal-Domeng muli. And right now, for Aurora, nakakadepensa pa rin naman sila. May dalawa pang dessert na natitira, may diversion na naman na magagayahin dito sila Yue at nilikod doon sa mga miyembro ng Fnatic. Nalikuran ata. Pero si Doming ang pinupuntiran dito ni Kerra. Nakipagsabayan na. Na-shotgun din. Pasok si Yue with the flicker. Abangan dito yung Papalon! counter ng Guardian. Saan ka pupunta Yue? Si Diversion Super na wala Prince! kay Super Prince. Parang gusto na kagad tapusin ng Fnatic Onyx Philippines. Nag-aantay na lang sila ng minions at ang mga Ricos ay nandun din. Super Prince nagpapatay na lang. Talaga ng literal at ang game number 1 ay mapupunta sa Super Family. Parang kidlat sa bilis! Ang nangyayari doon sa game number 1 po rito. Wow! Up until the end, hindi binitawan. Establishing their dominance.